Yon mga tropang kalapatids, welcome back sa Maclon Brothers TV. For today's video mga kalapatids, wala tayo sa breeder at sa flyer section natin. Nandito ngayon tayo sa Canalate, Malolos, Bulacan. Nakita nyo naman mga tropa kung nasan tayo. So meron tayong kasama na isang fancier ng Canalate, Malolos, Bulacan mga tropa. So ipapakilala natin siya. Ito si Madam. Madam, pakilala ka na sa mga tropang kalapatids natin. Ang name ko sa isang Facebook ko sa Pagsakalapate, Cruz Jo. Pero yung name ko talaga is Joey de la Cruz Goles kasi hiwalay yung Facebook ko sa patrabaho. Sa personal. Yung personal, hiwalay yung sa Kalapate para hindi naghahalo. Iba kasi yung friend ko doon, iba yung friend ko sa Pagsakalapate. Natry ko mag-stop sa Kalapate kasi siyempre focus ako sa schooling. Nung nakagraduate ako ng 2015, doon na ako bumalik. Doon na kami naging okay. So, mula po nung 2015 up to now, kami na magka-partner. So, yun po yung bugso ng pagkakalapate. Tuloy-tuloy na po yun. Dire-diretso yun. Pero yung 2016, yung 2017, 2018, medyo minimal pa lang. Hindi pa ako hindi pa focus. As in kasi syempre, nagkagagraduate ko lang, gahanap ako ng work, nag-focus. Kasi syempre ako lang inaasan ng family. Then, after pandemic, eto na. Nag-boom na. Eto na kami. Wala pa to. Napag-isipan lang namin doon na magbago na tayo ng look. Kasi ang tagal, 2016 pa nakatayo siya. Yung time na lumipat sila dito, that time na itinayo yan. So yung mga gamit niyan, walang palit. Yung ibang bakal niya nandito. Eh, mga bakal na yan. Bale, ito po yun, no? yung lumang loop niya. Yun. Yung ibang bakal niyan, ayan yung mga bilog na yan. Nagamit pa po. Nagamit kasi, to be honest, kahit second hand, ang mahal ng bakal. Yes, tama. Yes. Kasi kami, nagpapagawa din tayo, naghahanap tayo nung mas second, kala natin mas makakamura tayo. Totoo yan. Pero ganun din pala yung presyo. Pero hindi totally itong loop na to, hindi lahat second hand. Meron kaming binili na mga brand. Meron talaga. Kasi imposibleng hindi ka gagastos. Oh, tama. Pero may nagtanong, ba't kayo gumagastos? Simple lang. Parte ng kasiyahan namin yan. Ito yung hobby natin. Oo, dito kami masaya. Ito yung comfort zone namin. Ito yung kapag may problema kami, kapag yung alam mo yun, stress ka na. Yung stress di ba? Ang laking tulong ito. Sobrang laking tulong itong pag-iibon na ito. Makita ko lang sila. Diyos ko to, kinikilig ako. Hindi ba nakakadagdag ng stress sa'yo, madam? Hindi. Alam mo kung sino nakakarit. To be honest, hindi mawawala. Ang nakakadagdag ng stress, pasensya na. Pero totoo lang, minsan yung mga ayaw nila magpakilala kung sino sila. Bash lang sila lang, bash. Yeah. Mga ganun kasi. Ako, to be honest, hindi ako pumapatol. Kaso minsan nasasagat ako. Pero at the same time, pag nagasabi ko, ba't ko pinatulan? Pero kasi, hindi mo makokontrol. Yes, tayo. tama. Tao tayo. Doon pa pupunta dito. Okay lang ba hawakan niya mga ibon? Walang problema. Kung anong gawin niyo, hawakan niyo. Hindi mo kami damot. Bali, madam, nung nagsimula ka mag-ibon, ano yan, nagkarera na ba agad kayo o nagsimula muna kayo bilang hobby? Totally. Ano siya, dati ang mindset ko lang, mag-aalaga lang ako kasi gusto ko masaya. Then nung habang tumatanda ako, nagkakaibigan ko, nung nagkakalisya, sabi ko, ay, hindi lang pala dito yung pag-iibon, hindi lang yung para hindi lang basta alaga. Hindi lang, merong race, merong conditioning, merong lahat eh. Paano nyo natuntun yung pag-racing, madam? Sa friend ko. Yung partner nyo, bale. So talaga, ako, aminado naman ako, etong nag-focus lang ako, yung proper race ko talaga is yung last North. Last North pa lang po. Sa PRTC. Yun lang talaga yung proper ko kasi sa breeding ako, pag tinanong mo yung partner ko, hindi niya kilala kung sino yan. Ikaw ang mas nakakakilala. Ako, pag tinanong ko, walang record. Pag tinuro mo kung sino magulang, kaya ko sabihin. Kung sino talaga yung nag-alaga, alam na. So, madam, matanong ko lang yan. Nandito ngayon tayo sa stock loop area niya, sa may cock section. So, yung kabila yung hen section. Yan, sobrang ganda ng setup nila dito. Parang nasa wild lang yung ibon. Ulan araw, mga kalapatids, lakas makapag-kondisyon ng ibon. Ito yung pinakamaganda, hindi sila crowded. Ayan, makita nyo mga tropa. So, tanungin natin sa dami ng nakikita nyo, mga kalapatids, ano nga ba ang baseline mo dito sa loop mo, madam? Ang baseline, syempre, hindi na tayo lalayo. Hindi na, halata naman po. Siyempre, unang-una dyan, yung mga pula, yung mga inbreak talaga. Mga pula, mga tropa. Yun talaga, hindi naman sa ino, pero totoo yan. Mentras pula yan. Kasi minsan may mga panser na ayaw ng red. Yes. Yung mga iba tayo ng tingin. Pero ako, mentras pula yan. Ginto yan. Meron tayong mga ibon na
Kami, pag white splite, yan, sobrang ano sa amin. Diba? Sa'yo, pula. Ano tayo, iba-iba tayo ng favorite color sa isang look. Pero syempre, hindi lahat ng imbrek pula. Yes. Yep. Hindi lahat ng imbrek, lagi natin tatanayin, hindi lahat ng imbrek pula. Hindi yun nakasanayan lang nila, basta pula, imbrek. Kasi yung iba nakasanayan lang. Yung, actually may mga nababasa ako sa Facebook. Oo, na may nagbebenta na sabi nila imbrek, pero kasi pag tinanong na hindi nila nasasagot. So, dun sa, nagkakaroon kasi ng parang panlilin lang. Yes, tama. Pula yan, imbrek yan, no. Hindi. Kaya, hindi natin masisisi minsan yung mga nagtatanong Yes, sa atin totoo. na Dapat kung bakit nagtatanong, natural, bibili kami, gusto namin yan. Eh. O ngayon, madam, may itatanong kami. So, syempre, imbrek. So, ngayon, saan natin galing yung imbrek mo, madam? Yan. Yan ang magandang tanong. Ayun, siyempre, yung galing yan kay Mr. Jimmy. Hindi namin ikakaila yan. Oo. Kay Mr. Jimmy. Way back 1993. Oh, 1993 ba? Yung magulang ni Millennium, mamaya paglabas natin, papakita ko sa inyo yung 18 years old na imbrek, yung pinakamatanda na. Nagbubuga pa rin. Hindi na siya nagbuga eh. Last na buga niya is 2018, Kakbalogan Clacker. Naglabas pa talaga ng... Last yun, tapos after niya nun, hindi na. May price reveal kaya? Dito lang mga tropa. Parang medyo nasaktan si madam. Medyo pricey ata. Actually, hindi lang, sa akin na, dun, sige, sabihin ko, price reveal. Sa Youngbird, ang benta ko talaga. Although hindi ako sikat, pero kasi, nag-invest. Yes, tama. Invest ka. Yung sa Inakay, 8,000 isa yan. Lalo na yung inbreed, yung binalik. Alam ko kung paano ko ginawa eh. Alam ko kung paano ko pinalabas eh. Yes. So, may nagtanong anong isang araw sa akin, bakit ang mahal? Nakatasagot ako, bakit magkano po ba ini-expect mo? Oh, yeah. Kasi, ang binibili mo, yung personal na alaga ko, breeder age, 15,000. Doon nagkakaroon ng tanong, bakit magkaiba? Never naging magkaparehas ang presyo ng young bird sa breeder age. Yes. Kahit saan naman tayo bumili, magkaiba naman talaga Totoo. ang presyo ng young bird sa... Kasi ang breeder, mga tropa, syempre, Gagamitin mo na lang. Yung Hindi young ka na bird, maghihintay. medyo patagalin mo pa, Hindi ka na pahinugin talaga pa yun. maghihintay. Ngayon, lumaban ako. Kasi totoo, maraming gusto ng ibon natin Yes. na wala kakayahan bumili. Alam mo ang ginagawa ko. Lumalaban ako sa kalipatuka. Pero alam mo kung ano nangyayari. Minsan namamahalan sila. Isang imbre, isang inakay na pure, palit ng 3 sakong patuka, tatawaran mo pa ng 1 sako. So, lumaban lang ako ng palit patuka eh. Huwag mo nang baratin. Eh yung patuka na yun, gano'n lang din eh kung... Totoo. Alam niyo na mga tropa, pag may bit-bit akong 3 sako dito, may break na tayo sa pauwi. Mga kapatid to. Totoo. Alam mo sabi ng partner ko, to be honest, sabi ng partner ko, wag na lang Joey tawaran. Wag na lang tawaran. Palitan na lang patuka, wala nang pag-usap. Totoo kasi Kasi sa patuka lang din naman napupunta doon yung... din naman eh. Yung, Oo. kunwari 8,000 mga kalapatids, doon lang din naman mapapasok yun. Bibili mo rin naman ng patuka yun. Kaso nga lang, may mga alam mo dami nakakaintindi. Kaso nga lang, meron mga hindi nakakaintindi na medyo, yung hindi ko naman pwedeng sabihin na kumikitin yung utang. Kasi ang lagi kong laban, sabi ko, palit patuka, pero okay lang ba? Willing to wait kayo? May mga nag-wait, to wait. pero May nagmamadali. Doon sa ganun, nape-pressure ako, natatakot ako, alam mo, hanggat maaari, kasi na, ay, baka maging issue sa akin to, bakit ganito? Sobra yung pag-explain ko. So ikaw pa nag-a-adjust Kasi ngayon para sa kanila. actually nakakatakot. Ayaw ko magkaroon ng kaaway sa mga kalapatid, pero ang daming umaaway sa akin. Ang daming basher, hindi ko makita. Bakit may magchat-chat dyan sa akin? Walang Facebook, walang mukha. Tapos incheck ang pangalan, paano kita matitrain? Mga dami accounts na... Alam mo, madam, doon lang sila matapang kasi hindi sila nakikita Mga ano eh. nga yan, keyboard warriors kung tawagin sa social media. So ito mga tropa, sa daming nakasalang ni Madam dito. Ayan, so titingnan natin yung pinaka baseline at yung pinaka ano niya na imbrick. Nagmamalaki dito sa loob niya. Tingnan Ipakita ko natin. sa inyo si ipakita ko sa inyo si 8 Gen. Ito si 8. Ang unang pangalan niya is Bakla. Why? 3 years siya bago bumarako. Anak to ni Milenyo sa anak niya na si 7. Bago ito napalabas, 7 balik bago mo lumabas ang nanay nito. So, ganun kalalim. So, oo, ganun kalalim.
Ito ang pangalan nito bakla. Pinaris to sa nanay niyang si Seven. Si Seven kasi wala na kay shoutout pala kay Paulo Dominic Salvador. Yun, sa susunod pupuntahan namin yan. Tropa natin yan. Nasa kanya yung hen, yung nanay nito hiniram. Meron tong anak. Ang anak niya, ayan. Yan, Ito, yan. kamukhang kamukha. Yan ang anak. Anak ni 7 and 8. Sinasabi nila, bakit? May nagtatanong sa akin, bakit? Sige po. Sabi nila, bakit ang liliit? Kasi, lumalalim yung lumalalim. Nagiging puro siya eh. I'm not an expert. Ayoko magmagaling kasi baka mamaya, di ba, may masabihin. No? Kasi pagka yung balik ng balik tayo, mayroon talagang mga abnormalities na lumalabas pag nag-inbreeding tayo. Yung kulay nila, minsan nagugulat ka, iba na yung kulay. Sobrang liit ng ibon, di ba? May mga ganong abnormalities. Nagkakaroon ng mga corona. Ganda ng ibon, mga tropa. Hindi siya ganong kalaking kak, kasi nga, mga tropa, sobrang lapad ng dugo niya. Pero yung itsura niya, talagang grabe, ganda mga kalapatid. Ang ito naman ang pinsan niya. Ito ang pinsan niya. Ang kapatid, kaya sila naging magpinsan. Si Milenio na tatay ni 8 is kapatid si Tikyo. Yan. Ito mukhang fresh na fresh pa, mukhang mas bata pa. Isang taon. Isang taon. Stock pa lang siya, hindi pa nagamit. Pero pang-apat na balik na siya. Yan. Tingnan ko nga, madam. Ganda. Parang napansin ko, parang isa sila ng eye sign. Actually, Di pagkakaila. Hindi ko itatanggap. Isa yung sa ilong lang sila nagkakatalo, pero sa talukap at mata, talagang makita mo yung line. Yun mga tropa, maganda sa mga nag-lock visit, kung bibili kayo ng ibon para iwas mekos-mekos kayo dyan, makita nyo naman yung pinanggalingan ng mga ibon eh. Makita nyo kung may kamukha ba sa loob o niloloko lang kayo nung seller na lahi ito ng ganito. Dito mga tropa, pag sinabi niya na inbreak, iisa yung itsura mga kapatid, talagang walang tanggi, isang pamilya talaga sila. Ako sa inyo yung hen version nila. Punta tayo sa hen. Yun, tara mga tropa. Yung kapatid na Agent. Ay, itong ganda na itsura niya. Ang nanay nito, ganitong mukha. Red bar. Ayun, yung mata niya talaga, isa yung eye sign nila. Ang tatay nito is direktang pamangkin ni 7 na pinsan ni 8. Ang tatay nito, anak ni Port na kapatid ni 7 at ni 8. Ganun kalalim. Kukunin ko yung photo. Ito mga tropa. Ganda. Isa yung mga eye sign nila. Gandang babae mga kalapatid. Hindi siya ganun kalakihan din. Ayan. Grabe mga tropa. Mga pula niya, isa yung itsura. Magkakaiba ng kulay lang, ilong. Pero yung mga mata nila, mga tropa, kung nakakita niyo yung kanina. Grabe, ganda. Tapos, ito yung tatay. Yan ang tatay. Isa talaga, ganda ng Isa mukha. talaga yung itsura niya. Yan ang tatay. Bali yung tatay po, ito, nakabreed niya yun. Nakabreed yan. Pang South Race. Ito mga tropa. Red check. Hindi siya pang stock siya. Yan ang tatay. May pinaka-latest na anak yan. Ito. Pagtabihin mo yung mukha. Isa itsura. Grabe mga tropa. Yan. Parang pinagbiyak na kung ano. Yes. Ang maganda, hen yung lumabas. So, pwede siyang ibalik. Yes, tama. Yes. Ganda. Ang nanay naman nito is si Port. Si Port, anak niya to. Anak niya to. Anak niya to. Ito, nung nalaman ko naging binalik ko kay Port, ang inilabas, ito. Yan. Yes. So pwede pang sa susunod na breeding, siya laman ang pagbanggain. Pero ito, ang lolo nito, si Lac. Nandun si Lac. Si Lac, anak ni Port. Binalik si Lac kay Port, ang lumabas ito. Ganon ang breeding ko. So, grabe, mag-breed si madam. Kung ako, mahihilo na ako. Nagre-record ka ba, madam? No. Grabe, hindi siya nagre-record. Pero yung mga line, kung sino yung anak, mga tropa, pinanggalingan, 7 generasyon. Alam mo, mas malilito ka pa pag pag yung tinginan, sa tinginan, okay lang, walang problema. Basta ikaw ang nagsimula mag-breed, alam mo yan hanggang. Siya, lagi siya nagtatanong, ano to, ano yung mayroon. Sabi ko, wait lang, bigay mo, sing-sing lang, itsura lang ng ibon, picture nga lang kahit malabo yung camera, pag sinend sa akin, Alam mo na. Buong detalye sabihin ko. Grabe. So, ayan, ito siya. Ayan, ganda oh. Ayan. Tapos, papakita ko naman sa inyo yung combination ng new generation
Dito na lang. Papakita ko na sa inyo yung combination ng new generation imbrek sa old. Kasi yung new generation, yun yung mga galing kay Sir Jimmy Gan, yung mga bagong pasok niya. Ayun na si Lemaster. Ano pa lang siya? Medyo bata pa eh. 4 months old pero ang laki niya kumpara sa ano? Sa mga dati. Oo, ang tingnan mo ang liit nun. Pero mas may edad siya dito. Ito ang liit. Ayan, lalaki pa yan. Lalaki siya. Kasi ang hinahabol naman namin, bakit namin ipinaris yung, although para silang German and Break, bakit namin pinagparis ang new and old? Oo, kasi syempre, humahabol na kami sa laki. Totoo naman, ang liliit, nakita nyo naman, maliliit talaga. Mas maganda na yung sa karera yung medyo malaki yung ibon. Actually, tsaka hindi ako naniniwala na kailangan magaan ng ano. Ang ibon? Ano, hindi. Pag tumingin tayo ng international race, ang lalaki ng ibon nila, sa totoo lang. Okay lang nabibigit yung ibon ko. Bakit? Nagiging Malapit ba? Malapit ba? Saka nagiging muscle naman, although habang tumatagal yung karera, nasusunog naman talaga sila. Yan, yung maliit na ibon, wala na silang masyadong susunugin, yung mga tropa. Parang yun lang yung paniniwala ko para sa akin. True.